Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon paandar at arangkada ng Miss Cosmo para sa kanilang pageant for 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Are you excited guys? Kasi ito nga, grabe. Meron nang pa-launch ang Miss Cosmo para sa kanilang pageant for 2025 na nagaganap ngayon dito sa Vietnam this coming August 18, Monday until August 26, kung saan naman imbitado ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. At syempre makakasama ang mga ilang pambato ng bansa katulad nina China, Thailand, Philippines, Colombia, Sri Lanka, andirito din syempre si Sierra Leone, India, Cuba, Vietnam, Laos, US Virgin Island, at saka syempre si Estonia, Panama, Myanmar, South Africa, Korea, and Cambodia. So, excited na ba kayo para sa kanilang pa-launch sa darating na August 18 to 26, mahigit isang linggo ang tatagal ng mga kandidata dyan sa Vietnam para sa kanilang pa-eksena sa Cosmo. Di ba? Katulad din nung nakaraan taon, may ganyan din naman na pa-eksena ang Miss Cosmo kung saan inimbitahan din nila si syempre, Miss Philippines. And then, of course, dyan nagsimula ang ingay, pasabog ng Miss Cosmo. Dahil, syempre, suportado ng mga Filipino fans ang Miss Cosmo dahil nga naniniwala sila, ito na yung bagong pageant ng era, ang Miss Cosmo. Totoo naman, ito na yung bagong era pageant. Pero, ayun nga sa kabilang banda, after ngang malaro ang pambato natin ng bonggang-bongga hanggang sa top 10 ng Miss Cosmo, syempre nalungkot tayo. And then, ayan. At sabing ganon, this time, nako, mukhang yatang nakatutok sila kay Miss Philippines. Charot. Ganon din naman yung nakaraan taon. And then, parang feeling ko, ang isa sa mga tinitingnan nila dyan manalo, syempre yung mga naimbitahan nila dyan, nandiyan dyan yung parang feeling ko mananalo. I think si Thailand. Kasi si Thailand kasi, parang feeling ko mukhang mag-grand slam siya, charot, sa mga pa-eksena, sa mga beauty pageant. Anyway, so, ayan na, syempre excited ang lahat dahil ayan na naman, may pasabog at paandar na naman ang Miss Cosmo. So, ano ba guys, magpapauto na naman ba tayo sa kanila, charot? So, yun. So, syempre, excited ako kung ano ang eksenang magaganap sa kanilang launch na magaganap nga this coming August 18. And then, of course, excited din ako kung ano ang paandar na gagawin ni Chelsea Fernandez para sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo. And then, ano ba ang hinaabangan pa ninyo dito sa Miss Cosmo? So, syempre, malalaman natin kung ano ang mga paandar nila ngayong taon na to. And then, nagtataka lang ako, bakit wala si Indonesia, hindi imbitado? Diba? Nung nakaraan taon, bidabidahan dyan yung pambato ng Indonesia, ngayon hindi. Diba ngayon nga, maraming nga nagagalit ngayon dito sa reigning queen nila kasi parang kumbaga nagsasalita na stop being bashing para doon sa pambato nila. Kasi daw yung pambato nila hindi daw ganun kagandahan at mukhang mahihirapan silang mag-back to back. Pero hindi ko rin alam, malay ninyo, baka naman ang pambato nila ay nire-remedyohan na nila ang para maging bonggong-bongga sa darating na Miss Cosmo, di ba? And then, let's see kung back to back sila ngayong taon na to. So ako para sa akin, dito sa mga naimbitahan nila, gusto ko yung beauty ni Philippines. Maganda talaga si Philippines. At syempre, alam naman natin na arangkada ang pambato natin dyan dahil magaling yan umeksena.
So, tingnan din natin kung makakabawi si Colombia kasi 'di ba nung nakaraang taon si Colombia medyo parang nagkaroon din ng problema sa eksena nila at ayun, hindi na nga nakarating yata sa finals ng competition dahil na hospital. And then, sino pa ba? Tingnan din natin kung si Vietnam, kung ang pambato nila ngayon taon na to ay makaka-eksena ba talaga ng bonggang-bongga. So, dito, para sa akin, ang inaabangan ko ay si Colombia, Philippines, at saka, syempre, gusto ko din yung beauty ni Cuba. Si Vietnam, ay nako, si US Virgin Island, maganda din, di ba? South Africa, medyo ano din. Cambodia, in fairness ang pambato ng Cambodia. So, tignan natin kung ano ang magiging eksena. But parang feeling ko malakas ang Southeast Asia na pambato dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. But naniniwala ako hindi magpapakabog si Chelsea Fernandez kasi si Chelsea Fernandez, alam natin ako, rampadora at eksenadora yan. At hindi yan basta-basta nagpapatalo. Akala ba ninyo? So, parang feeling ko talagang pasabog ang gagawin eksena dyan ni Chelsea Fernandez. So, si Chelsea Fernandez ang ikalawang Miss Cosmo Philippines. Nauna nga si Atisa Manalo. Sabing ganon ako, mapaglalaruan na naman ang Pilipinas dito. Parang feeling ko naman hindi. Huwag na lang kayo masyadong magpa-force sa boto-botohan. Kasi alam na natin na meron sila mga pag-gate 1, pag-gate 2, pag-gate 3. Alam na ninyo. Lalo na pagdating sa dulo ng gate, ay nako, may bayad para mabuksan mo yung susi, di ba? At nung nakaraan taon, parang piling ko naman, kahit hindi naman natin talaga iboto noon si Atisa Manalo, makakarating pa rin naman talaga siya sa top 10, di ba? Sabi kasi gano'n, kung sino daw yung pinaka-top notcher sa botohan, ay makakarating sa top 10. Pero wala naman palang effect din yung mga lakas ng boto at kung sino talaga yung pinakamadaming followers. Kasi at the end of the story, meron talaga silang pipiliin na gusto nilang manalo, di ba? Kaya tayo, ayan na, medyo dapat natuto na tayo dyan. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumoto. Ang sinasabi ko, dapat you know how to control or you know how to manage your expectation pagdating dyan sa pageant na yan. Kasi alam na natin, baka ang ending ay magalit na naman tayo dahil hindi tayo nagwagi. So yun lang ang paalala ko sa inyo. But maganda yan na naiimbitahan nila si Philippines. So gusto ko yan. Kasi syempre, iba pa din, di ba? Parang belong. Oo. So, umaasa ako na sana mapansin naman ni Bawang ang ganda ng Pinay. Ganon. And then, malalaman natin kung anong magiging eksena. Hindi naman na to bago sa atin. So, nung unang-una pa lang ay ganyan na yung ginagawa nila. E di, tignan natin ngayon kung ganyan pa rin yung gagawin nila. Di ba? So, ako looking forward ako. So, kung ano yung mga mangyayari sa pageant ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kasi, syempre, kung nung nakaraan taon, meron sila yung mga dapat i-correct. So, ngayon, tingnan natin kung mako-correct nga nila yan. And then, ang alam ko dito gagawin sa Thailand yung finals night nila. Kaya, medyo exciting to. And, malalaman natin in the future kung ano nga ba ang magiging pasabog ng Miss Cosmo. So, kung pupunta daw ba ako pag dito ba sa coronation, sa Thailand ginawa yung coronation, depende. Depende sa mood ko, charot. Kasi baka may pasok, tapos alam ko medyo malayo ang kanilang pageant, kaya parang depende pa din sa mood ko. At depende kung ano ba ang nararamdaman kong status ng pambato natin, kung tayo ba ay mananalo o hindi. But malalaman nyo yan in the future. So, ngayon medyo maaga pa para magdesisyon. But looking forward lang talaga ako sa mga activity ng mga girls ko. Ano nga ba ang mga pa-eksena, paandar na gagawin nila ngayon. Kasi syempre nung nakaraan taon, in fairness naman sa Miss Cosmo, aminin naman natin, maganda ang mga pa-eksena nila. Lalo na yun doon sa nagkaroon sila ng runway na doon sa may tabi ng ilog ba yun o ng lawa, ay bongga yun. Tapos bongga din yung nagkaroon sila ng runway challenge noon sa nakasuot sila ng Vietnam dress na color white. Ay, ayun, maganda yon. So, yung mga tipong gano'n. So, tingnan natin kung may mga pag-ganon sila. Alam naman natin, ang Miss Cosmo is more on fashion show.
So, dito talaga makakabanat ng bonggang-bongga syempre si Chelsea. Alam naman natin na si Chelsea na namang ex-senadora yan ng bonggang-bongga, di ba? Kung prampahan din ang pag-uusapan ay hindi naman nagpapakabog yan. Plus may beauty, plus may brain. Oh, di ba? Witty kasi si si Chelsea Fernandez. Ayun, Chelsea Fernandez pala. Parang feeling ko talaga aarangkada to ng todo-todo. So, yon. So, I'm so excited sa Cosmo. Kung kayo, hindi. Ako, medyo na-excite ako. Hindi dahil sa Cosmo, ha? Dahil sa yung pambato natin na si Chelsea Fernandez. Kasi alam ko talaga she's so very competitive. At parang feeling ko, dito talaga hindi yan magpapatalo ng ganun-ganun lang. So, yung character kasi ni Chelsea Fernandez, alam natin na swak na swak para sa Miss Cosmo. So, yon. Kasi medyo bubbly talaga si Chelsea at alam ko na kakayanin niya tong Miss Cosmo. Hindi yan magpapahuli ng buhay ng ganun-ganun lang. Ganon. Kaya, good luck, di ba? Good luck kay Chelsea. And then, malalaman natin kung ano ang magiging paandar niya sa darating na launch ng Miss Cosmo 2025. At kung ano nga ba ang mga eksena na gagawin dito ni Chelsea Fernandez, yan yung abangan natin ng bonggang-bongga. Diba? So, are you excited for her? Dapat ma-excite kayo. Kasi ako, yes, na-excite ako at looking forward ako kung ano ang paandar na mga mangyayari dito sa Cosmo 2025. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo dyan? So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.